Yan o, manamis-namis na malapot-lapot yung lasa ng sabaw. Naku, ang sarap nito. Pagkalagay sa ref, kinabukasan, ganyan na yung itsura nito. Katunayan lang na napakayaman talaga nito sa collagen. Unang gagawin dito, gupitan lang yan no, yung nasa talampakan ng chicken feet. Hugasan minsan, saka napatiktikan sa strainer. Sunod ng gawin dito, ipaparboil na natin ang mga ito. Para naman matanggal yung hindi kaaya-ayang amoy. Ganun din na mas madaling gupitan yung mga kuko nito. Pagkakulungan ng tubig, naglagay ako dito ng 2 kutsara ng asin. 1/4 cup din ng suka. Halos nasa 2 kilo lahat itong chicken feet na gagamitin ko dito. Pakuluin. Huwag na rin takpan para naman sumingaw yung hindi kaaya-ayang amoy nito. Sa ganitong pagpaparboil, siguraduhin lang na lubog lahat ng rekado sa tubig. Pagka ganyan na kulong-kulo na, pakuluin pa ito ng mga nasa 5 minuto. Tanggalan ng tubig at hugasan ko pa ito ng mga nasa 2 beses. O kaya naman ay hanggang sa malinaw na yung tubig na pinaghugasan nito. Matapos ngang maiparboil, yan o, ang dali lang gupitan yung mga kuko. Sunod nito, nagpainit na ako ng tubig. Lagyan ng balat ng orange peel. Ito, yung itsura ng pinatuyong orange peel dito sa amin. Ibabad muna sa mainit na tubig ng mga nasa 15 minutos. Kuskusin lang ito, yung mga napalambot na parte, para matanggal. Mapait kasi yan pag hindi natanggal. Saka nahugasang mabuti. Kung talaga naman na walang orange peel, pwede rin naman kahit wag maglagay. Balik na tayo sa pagluluto. Pag kumukulo na yung tubig, ilagay na to na parboil na paa ng manok. Gusto ko dito yung maraming luya. Bale 50 grams lahat ito. Tigsi 60 grams ng pinaghalong mani at saka ng buto ng sitaw. Ang ginawa ko nga pala dito, hinugasan ko ng minsan lang. Saka na ibabad sa tap water ng mga 30 minutos. Bakit ba kailangan pang ibabad? Para naman mas madali ito sa digestion. Nababawasan din ito yung pakiramdam na parang kinakabag. Maglalagay din ako dito ng dried scallops. Minsan pala pag wala akong dried scallops, ang nilalagay ko dito yung dried na pusit. 6 na piraso din ng honey dates. Ang sarap talaga nito sa sinabawan. Manamis-namis yung lasa. Paano pala kung walang honey dates? Masarap pa rin naman kahit hindi na maglagay. Takpan, pakuluin. Pag kulong-kulo na, lutuin ng 2 oras sa pinakamahinang apoy. Matapos ang 2 oras, napalabas na yung collagen ng chicken feet. Pero malabnaw pa to. Ilagay ng kalabasa. 600 grams lahat to. 2 kutsarita ng asin. 2 kutsarita rin ng chicken powder. Mabilis ang halo lang. Takpan, pakuluin. Pag kulong-kulo na, lutuin pa ng 1 oras sa pinakamahinang apoy. Matapos nga ang 1 oras, eto na yung itsura ng sabaw nito. Medyo malapot na. Mas marami na yung napalabas na collagen. Pero hindi pa ito yung gusto kong pagkakaluto nito. Ito namang kalabasa, liligisin lahat to. Ganyan lang oh. Sa mga hindi pa nakasubok sa sinabawang ito, naku, subukan nyo. Ang sarap talaga. Ligisin din itong mga honey dates. Pero mga 4 na piraso lang para hindi masyadong tumamis. Takpan, pakuluin. Pagkakulo, lutuin pa ng 15 minutos sa medium setting na ng apoy. At bakit naman medium setting na ng apoy? Para naman mapalapot yung pagkakaluto ng sabaw. Kung gusto na mayaman sa collagen yung pagkakaluto ng sinabawan, kailangan talaga yung matagalang luto nito sa pinakamahinang apoy. Hindi bababa sa 3 oras na pagluluto. Matapos ang 4 na oras ng pagluluto, pwede nang iserve itong collagen soup. Pero alam nyo ba na mas masarap yung leftover nito? Yung matira dito, pakuluin lang. Kaya ang nakatakip hanggang kinabukasan. Kinabukasan, pwede nang itago sa ref. At anytime na gusto ng sinabawan, init-init na lang. Habang tumatagal, iniinit-init, mas sumasarap talaga ito. Ito yung pinakagusto naming sausawan nito, chili garlic oil na may konting liquid seasoning. O may na kayo, manganta na.